Kamusta mga kadamdaming makabayan? Pag-usapan natin si Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang waiver na sa halip na maging teknikal na dokumento ay tila naging isang political speech. Ang waiver, sa esensya, ay isang legal na instrumento. Ito ay dapat malinaw, maikli at nakatuon sa saklaw ng pahintulot o pagtanggi sa isang proseso. Ngunit sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte, ang dokumentong dapat sanay teknikal at procedural ay nagmistulang manifesto puno ng mga salitang tulad ng kidnapped at sovereignty na tila mas nakatuon sa paghubog ng emosyon ng publiko kaysa sa paglinaw ng legal na posisyon. Dito pumapasok ang tanong, kung ang layunin ay depensang legal, bakit tila mas nangingibabaw ang retorikang pampulitika? Ang korte ay hindi entablado ng rally, ang waiver ay hindi press release. Kapag ang isang dokumentong legal ay nilalagyan ng mabibigat na salitang may malinaw na political charge, nagiging bahagi ito ng mas malawak na estratehiya. Hindi lamang para sa korte, kundi para sa opinyon ng publiko. Hindi masama ang ipaglaban ang soberanya. Ngunit hindi rin tama na gamitin ang salitang ito bilang panangga laban sa proseso na dati namang kinilala at pinakinabangan. Ang consistency ang susi sa kredibilidad. Kung tinatanggihan ang jurisdiksyon, dapat malinaw kung bakit at paano. Kung nakikibahagi sa proseso, dapat tanggap ang kabuuan nito, hindi lamang ang bahaging makabubuti sa sariling panig. Sa huli, ang usapin kay Rodrigo Roa Duterte ay hindi lamang tungkol sa isang waiver. Ito ay tungkol sa paggalang sa institusyon ng batas at sa malinaw na paghihiwalay ng legal defense at political messaging. Kapag naghalo ang dalawa, ang publiko ang nalilito at ang diskurso ang nabababa. Ang hustisya ay hindi dapat maging bahagi ng propaganda. Ito ay dapat manatiling proseso ng katotohanan at pananagutan. Ako, si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang damdaming makabayan. Hanggang sa muli!